YouTube channel. Ang dami-daming chika ngayong araw na ito. Yung iba damay lang, yung iba alam nyo na, yung iba talagang pinag-uusapan. But anyways, isa sa mga nakabulabog for today ay mga naglabasang pictures. Of course, na galing di umano sa shooting or sa shooting nga ng bagong pelikula, pero biglang-bigla may nagsasabi na part daw yon ng isang ng TV daw, kumbaga parang series pa rin daw yon. But anyways, ang importante nga may mga lumabas na ganyan. Of course, bagong-bago ito, pero ang tanong, kailan nila ito pinunan? Kaya lang kasi tinanong ko ako, di ba noon pa naman sinasabi ko na parang kung ang list ng Star Cinema according to Kane Errol Chowa, ang head ng corporate communication ng ABS-CBN Star Cinema, ang tatanungin, wala sa list nila ang Kimpaw Project. Na-mention naman niya yung mga project na possible. Of course, yung Ding Dong and Marian. Of course, yung marami pa yung mga ganun. So, na-mention naman, meron pa nga Julia Barreto and Joshua Garcia na naka-line up pa. Pero, yun yung alam niya. But as far as Kim Chiu and Paolo Avellino, hindi talaga niya, wala siyang idea. So anyways, ayun nga, nung lumabas yung mga pictures na yun ngayon, sinend ko kay Kane yun. At tinanong, pero sabi niya, tatanungin niya raw uli. Pero yun nga kasi, di ba ang ano naman, kasi pag mga ganyan, ang Star Cinema naman, ang corporate communication, syempre, may coordination na agad yan para alam na nila kung ano yung mga gagawin nila. Syempre, ang corporate communication mag-handle ng publicity niyan So, sila gumagawa ng PR, sila gumagawa, yan nga, mga press release, schedule ng press con, nag-schedule ng mga interview. So, yun yung point noon. Kaya dapat aware ang corporate communication. Pero kaya lang nga, wala pa siyang, sabi nga, wala, di ba? So, baka naman, may mga nagsasabi na baka naman ibang production, hindi siya Star Cinema. Pero the last time nag-usap kami, parang ang awareness ay di ba parang exclusive ang sila, especially si Kim Chiu sa Star Cinema. Pero kaya lang di ba si unless co-prod, di ba, pero so far wala talaga. So anyways, I hope may mga nagsasabi na pinapatanggal nga yung picture, pinapa-down because hindi nga raw yung dapat ma-post. Pero in the first place, bakit siya lumabas? Ba't nagkaroon ng picture, di ba? But anyways, ayun na, ang importante naman, malalaman naman natin yan. So by September 30, di ba, kung talagang pukpukan ng shooting ngayon. Kasi ang last day ng submission nga ng movie o finished product para sa Metro Manila Film Festival ay September 30. Dahil by October, i-announce na yung second batch ng 4 movies na pasok na nga. So anyways, ano na ba ang mga kung iniisip, ilang Star Cinema ba ang pwedeng pumasok? Of course, yung Vice ganda. Kaya ang daming co-prod nun, di ba? Halo-halo yata yun. Kasi alam naman natin, Ding Dong Marian, November na yun ipapalabas. So, it's just nice, din naman, magandang idea. Pero marami talaga nagre-request na sana by February 2027 na lang ipalabas. Mas gusto nila yung ganun. Huwag ihabol sa Metro Manila Film Festival. Medyo mabibigat, to be honest, ang mga entry din. So of course, kasi nga ang goal talaga ng MMDA or ng MMFF ay makabawi. Kailangan talaga bonggang-bongga ang kitain. So mga big stars talaga, malalaki. Of course, malaking artista ang Kimpaw. Kaya lang, kung personal na kumbaga kung para sa mga Kimpaw, mas magandang kikita talaga yan kung solo yung ganon. Para kasi syempre maraming kalaban pag MMFF, pag-aagawan pa yan ng kita. So anyways, ayun na. I asked Miko Del Rosario, of course, ng Star Cinema, pero as of today, nung ginagawa kong vlog, wala pa siyang reaction. So anyways, eto nga, today din, kaninang 11 a.m., nag-release na rin ng statement ang MTRCB or Movie and Television Review and Classification Board regarding sa summon nila sa pamunuan ng It's Showtime. So tinatawagan nila ng It's Showtime by itong 29 ba? Kung 28 ngayon, so tomorrow, meron silang hearing ng 10 a.m. Doon natin malalaman kung anong mangyayari. Pero syempre, may kinalaman yun doon sa Mary Mar, yung kay Johaira, and then, of course, tungkol din dun sa, hindi ko kasi napanood yung lugaw scene ni Ian Perez tsaka ni Vice Ganda. So, ayun. Pero syempre, nag-apologize na rin naman si Vice Ganda about that. So, kasi hiningihan ko rin ng statement ang ABS-CBN tungkol doon, kung baka meron lang silang statement. Kaya lang sabi nga nila, nakapag-apologize na rin naman. Kumbaga nag-release na si Vice Ganda ng statement niya. So, siguro magpo-focus na lang sila doon sa yung tungkol sa hearing. Pero kasi sa letter, may nakalagay kasi
kasi doon sa sulat na pag, bandang last part kasi yon. Nakalagay doon na pag mahaba daw. Parang sinasabi dito, the NTRCB said the respondents' failure to appear shall be considered a waiver of their right to present evidence and the matter shall be resolved based on records available to the court. So pag di sila nag-attend ng hearing, magde-decide ang MTRCB kung anong pwedeng gawin. Either, usually naman, di ba, parang suspension. Nangyari na rin naman yan before. So, di ba, pumasok nga yung noon time show nila Luis Manzano. So, this time, I hope maayos to. Kasi, syempre, ngayon pa lang meron na namang gumagawa ng issue. Like, for example, when I read yung reaction sa X, sa Twitter, may mga statement agad doon na ina-accuse na naman ang Kim Paulandia. Parang sinasabi na, masaya na raw ang Kim Paulandia because, yun nga, may summon na kay Vice Ganda. Parang, number one, ano bang connect? Magkasama naman si Vice Ganda tsaka si Kim Chiu sa isang show. So, ang verdict sa isang show, maapektuhan, hindi lang si Vice Ganda, maapektuhan pati si Kim Chiu. Of course, dahil show nila yun, magkasama sila doon. Tsaka ako ang pakiusap ko lang sa lahat, huwag na nating palakihin pa. Let's all be, educated sa pag-handle ng mga ganitong issue. Of course, syempre, alam natin na may rip pa rin, may galit pa rin kay Vice yung iba, yung mga ganyan, may galit yung kay Kim Chiu yung iba, yung mga fans sa ganyan. Pero kaya lang, wag nang magsisihan sa part na ito. Sabi nga, wala namang kinalaman si Kim Chiu dun sa dalawang aspect na yon na naging reason kung bakit ang pinasamon sila. Like, for example, yun nga, yung lugaw, eksena, tsaka yung may Mary Mar. So, wag na, kasi may mga nababasa na naman doon na masaya na raw ang mga Kim Paulandia dahil sa dun nga sa MTRCB and Vice Ganda or It's Showtime. So, ang dami na naman pumalag. Nag-raise ng kanilang mga topic, kumbaga, nag-raise ng kanilang mga opinion. Sinabi na naman nila na ganito, ganyan. Bakit nga kailangan? Yun nga ang tanong ko rin, bakit kailangan madamay? So, alam naman natin, alam mo, ang friendship, pag matagal na, kahit pa paano hindi na yan basta-basta matitibag Kumbaga, siguro mahabang proseso bago kung ano man. Pero ako, as much as possible talaga, wag na nating parang always na lang ini-involve si Kim Chiu. Number one, sa bagay, ang pwedeng sisihin din naman ako sa tingin ko, ay yung kampo rin naman yung fan, isang fan talaga na nag-create ng away. Ako, ayokong sabihin na fan yon or mga fans yon ni Vice Ganda. Pero kasi, di ba, marami rin kasi dito sa, alam na, mga basher din naman, nagki-create ng issue para mapagkaaway-away yung mga yan. So, maganda siguro, tama yung nabasa kong opinion na isa na wag na lang patulan yun, pagpatulan ng Kim Paulandia na sinasangkot si Kim Chiu doon sa problemang yon na MTRCB at ni Vice Ganda kasi wala talaga mangyayari doon. So anyways, pagdating naman doon sa pagdating naman doon sa tiyan pa rin ni Kim Chiu na hanggang ngayon pinag-uusapan and lahat ay waiting pa rin na may mag-address yung issue na yon. Wala pa rin so far, no, as of now, habang chinichika ko yun, wala pa rin. But anyways, nakakatuwa lang kasi nag 1+1 na naman kasi di ba si Kim nag-post na naman sa IG story niya ng picture niya nung bata siya. Nung baby, nung bata siya. O baby pa rin ang pwedeng itawag. Plus yung picture ngayon. So, yung mga ganon. So, nag-1+1 na naman. Parang sinasabi na, parang iniisip kaya, na-imagine na kaya ni Kim Chiu paano magiging look ng baby niya or nila ni Paolo Abilino. Yung mga things like that. So, ayan. Ang dami-dami pang issue pero hindi ko na muna itatake. Hayaan na lang natin. Tomorrow na lang sa Eminent kasi umuulan na. Naririnig yun na. Nasa second floor kasi ako. But anyways, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Of course, sa show namin ni Ray Pumaloy, ang AM, meaning yung mga nasa abroad na talagang nag-e-effort na makipag-contact sa akin. Maraming salamat. Ang Facebook ko po ay Dondon Sermino at kasama ko po yung nanay ko na parang pares kami na naka-yellow and green. And then of course, ganun din sa Instagram. Mas magandang mag-message kayo sa Messenger, wag sa Instagram kasi hindi ko nababasa. Ang dami palang mga message sa akin. Iba 2025 pa. So, pasensya na dun sa mga yon. At yun na, maraming salamat. Ay, magpadala naman kayo ng stars sa mga chika ko sa Facebook. Kasi syempre, nakita ko naman, marami pa rin naman nagpapadala. Anyway, maraming salamat. At syempre, pakiclick ang notification bell para mas bonggang-bongga pa rin tayo. Okay, guys.